pakiramdam ni Sarah ay nanlaki ang kanyang ulo sa narinig mula sa magiging amo. Di yata't ang arugante niyang kapitbahay ay ang sikat na kompositor. Hindi niya nagawang iabot ang kamay rito dahil sa pagkabigla, ni ang courtesy ng pagsagot ay hindi niya nais sa tinig. Kilala ko na siya. Anito, kapitbahay ko si Sarah sa condo unit na tinitiran ko ngayon. But I bet na hindi niya kilala na ikaw ay ang David na pamosong kompositor. Look at her surprise. Nangingiting komento ni Luis. Isabay, wala ka namang nabanggit sa akin noong panoorin natin siya sa music lounge. Titig na titig sa kanya si David. Sinikap ng dalaga na makabawi mula sa pagkabigla at tinanguan lang ito. Baka kasi ulanin mo ako ng mga pagtatanong tungkol sa kanya. Wala naman akong alam kundi masarap siyang magluto ng seafood pasta. Hindi pa rin ito inaalis ang tingin sa kanya. At may iba pa pala siyang talent. Kaya siguro hindi mo pa tinutuloy ang trip mo sa Las Vegas. Ay dahil sa kanya Panunokso pa ni Luis. Kung hindi lang alam ni Sarah ang kasungitan ng kapitbahay, ay tsak na ikapamumula niya ang sinabi ng kanyang magiging boss. Ang mabuti pa ay magsimula na tayo. Baka mag-back out pa niyan si Sarah dahil sa inyong dalawa Singit ni Marky. Saglit pa ay inawit na niya ang kantang inihanda sa dalang demo tape. Hindi niya maiwasang kabahan dahil ang kantang iyon ang pagbabasehan ng tatlo kung karapat-dapat nga siyang maging recording artist. Sa kabila ng nararamdaman ay pinilit pa rin ni Sarah ang mapaghusay ang pagkanta. Nakahinga lang siya ng maluwag na makita ang approval sa anyo ni Marky matapos ang kanyang pag-awit. May katwira naman pala ang pamangkin ko. May haunting quality ang boses mo na maiiwan sa makaririnig. Malakas ang pakiramdam ko na malayo ang mararating ng iyong singing career, iha. Nako, maraming salamat tito. Pipilitin kong maging karapat-dapat sa mga expectations ninyo. Asahan namin yan, Sarah, ha? Ani Luis. Now, pag-usapan na natin ang training na gagawin sa'yo ni Tito Marky. Unahin muna nating pag-usapan ng temang mga kantang gagawin ni David, Luis. Mamaya ko na i-discuss kay Sarah ang training at iba pang paghahandang gagawin ng recording company sa kanya. May ilang piyesa akong nagawa na. Sapat na siguro ang mga kantang iyon para sa kanyang magiging launching album. Papipiliin ko na lang kayo kung alin sa mga iyon na magagamit ni Sarah bilang career single. Pero David, kinakailangang akma sa style at personalidad ni Sarah ang ilalamang kanta sa kanyang launching album. Mga kantang tailor-made para lang sa kanya. May himig protestang sabi ni Luis. Aakma kay Sarah ang mga kantang yun, pero pakinggan muna ninyo and see for yourself kung babagay o hindi sa kanya ang mga piyesa. Inakala ni Sarah na bihira silang makikita ni David sa recording company. Nagkamali siya dahil ito mismo ang naging coach niya sa pagkanta. Hindi ito makapapayag na basta na lang kantahin ang mga piyesang matagal nitong pinaghirapang buuin. Hindi rin iilang beses na ipinakita nito sa kanya ang pagkayamot kapag hindi niya makuha ang damdamin at tamang tono sa particular na linya ng mga kanta. Hindi naman na siya nasisindak ng mga pangit na moods ng lalaki. Nasanay na nga yata siya at kapag hindi niya nakikita rito ang mga moods na iyon, ay para pang ang ipinagtataka niya. Isang araw ay isinama siya ng tatlong lalaki para mananghalian matapos nilang mabuo ang panglimang kanta. Nagtataka talaga ako kung paano mo nagawa ang komposisyon mong bumagi kay Sarah, samantalang nagawa mo na mga ito bago mo pa man siya makilala. Pagbubukas na Luis nang kumakain na sila. Mali ka ng iniisip, Luis. Hindi man kami nagkakilala noon ng personal ay napanood ko na siyang kumanta, minsan sa music lounge. Isa pa, hindi man ako nakikialam sa pagpapatakbo niyon. Paminsan-minsan ay inaalam ko ng personal ang mga nangyayari kung may panahon din lang ako. At ayon nga sa aking kasosyo, ay maganda ang response ng mga parokyano kay Sarah. Ikaw ang may-ari ng music lounge na iyon? Takang tanong ni Sarah sa kapitbahay. Hindi lamang ako, kasosyo ko ang namamahala niyon. Kahit na ako'y hindi ko rin alam na kasosyo ka pala ng music lounge na iyon. Kaya ba sinabihan mo akong mamasyal doon minsan para makahanap ng bagong talent? Noong bago ko makilala si Sarah? I just thought na magugustuhan mo ang style niya for a change mula sa iyong mga regulars. Nasagot ang mga katanungan at pagtataka ni Sarah. Kung tutuusin pala ay sa aruganteng kapitbahay niya siya may utang na loob sa pagkakadiskubre sa kanya ni Mr. Villegas. At ginawan mo na ng kanta si Sarah?
Bago pa man siya mapanood ni Luis, paano mo nagawa yun? Ginawa mo ba siyang inspirasyon? Nangingiting komento ni Tito Marky. Tito, ganyan talaga ang nagnenegosyo. Sakaling sumikat si Sarah, sikat din ang music lounge ni David. Kung sa bagay, ay totoo ang sinabi mong iyan, Luis. Ngunit kapag ang isang henyo ay inspirado, hindi lamang komposisyon na magagawa niya, makakalikha rin siya ng mga sitwasyon. Matalinhagang sagot ng tiyuhin nito. Bakit nga pala umalis ka sa iyong bahay sa Quezon City? Nagtaka nga ako nang sabihin sa akin ng maid mo roon na lumipat ka na raw sa kondo. May bala ka bang ipagbili ang bahay na yun? No, wala naman. Masyado lang akong nalulungkot kapag nag-iisa sa malaking bahay. Isa pa, may mga tinututukan akong negosyo na malapit sa kondo. Bakit hindi ka nalang pumisan muli sa mga parents mo sa San Agustin Village? Malapit lang naman iyon sa inuupahan mo ngayon na. I'm sorry, pare, pero ayaw ko na munang pag-usapan ngayon ang tungkol sa bagay na yan. Pauwi na si Sarah ng hapong iyon nang mamataan siya ni David na nag-aabang ng taxi sa harapan ng recording company. Huminto ito sa tapat niya at tumungaw sa bintanang kotse nito matapos ibaba ang salamin niyon. Hindi mo ba dala ang iyong kotse, Sarah? Ban sa color coding ngayon ang huling numero ng sasakyan ko eh. Halika na, sumabay ka na sa akin at pauwi na rin naman ako. Binuksan nito ang pinto ng passenger side sa unahan ng kotse. Mukha namang maganda ang mood nito kaya hindi na siya nag-atubili pa at sumakay na siya. Ngayon lamang siya nakasakay sa Ferrari sa buong buhay niya. Nasisiyahan siyang sumandal sa kinauupuan. Napaka-komportable palang sumakay sa ganitong sasakyan. Magaan ang kanilang takbo at mahusay rin magmaneho ang binata. Hindi ito gaanong umiimi kaya ipinikit na lamang niya ang mga mata habang tumatakbo ang sasakyan. Dahil doon ay naidlip siya hanggang marating na nila ang condominium. Marahan siyang tinapik ni David sa pisngi. Nang magmulat siya ng mga mata ay napuna kaagad niyang malapit ang mukha ni David na pinagmamasdan ang kanyang mukha. I want to kiss you. Wika nito at hindi na nahintay pa ang kanyang pagpayag o pagtanggi. Unti-unting bumaba ang bibig nito sa kanyang bahagya pang nakaawang ng mga labi. Dampi lamang ang halik nito. Sansaglit lang. Parang gusto niyang tumutol nang angatin nito ang mukha sa kanya. I wanted to do more than that, pero hindi pa sa ngayon dahil ayaw kong kamuhian mo akong lalo. Anito bago umibis ng sasakyan at umikot para ipagbukas siya ng pinto. Wala pa rin silang imikan hanggang makalabas na ng elevator. Na makalapit na sila sa pinto ng kanyang unit ay nakita nila ang isang lalaking nagbubukas niyon. May mga maletang nakapaligid dito. Darwin? Tuwang sabi ni Sarah, sabay sugod ng yakap sa nabiglang lalaki. Father niya ito pero minsan nakasanayan niyang tawagang Darwin kasi para sa kanila hindi lang sila mag-ama kundi magkaibigan na rin ang turingan sa isa't isa. Hindi ka nagpasabi ngayon ka na darating. Bakit pa? Alam ko namang hindi pwede ang sasakyan mo ngayon at saka isinauli na ng aking kumpare ang kotse ko. Siya na rin ang sumundo sa akin sa airport. I miss you so much. Ang sabi mo isang buwan ka lang mawawala. Halos magdadalawang buwan na mula nang umalis ka Reklamo niya. Tumatawag naman ako sa iyo Maganda kasi ang resulta ng business trip ko kaya sinamantala ko na rin na mapag-aralan ang estilo nila ng pagpapatakbo ng planta sa Singapore. Magiging pakinabang sa ating negosyo ang mga natutunan ko roon. Bumitiw na siya mula sa pagkakayakap sa ama. May sorpresa nga pala ako sa iyo. Aniya at nilingon si David. Ngunit wala na ito roon, narinig pa niya ang ligitik ng lock ng pinto ng unit ito. Nakapasok na roon ang binata. Anong sorpresa? Sa loob ko na lang sasabihin anak, tayo na. At tuluyan na niyang binuksan ang pinto ng inookupang unit. Matagal na hindi umimik ang daddy niya nang sabihin ni Sarah ang sorpresa para rito. Wala ang inaasahan niyang katuwaan sa anyo nito at unti-unti siyang nakaramdam ng disappointment. Hindi ka ba natutuwang magiging recording artist na ako, pa? Halata ang sama ng loob sa kanyang tinig. Hindi naman sa ganoon. Kaya lang, natatakot akong baka maparis ka lamang sa iyong ina na umasam ng labis na gaganda ang takbo ng kanyang singing career. Ngunit pawang mga pagdurusa lamang at pagkabigo ang natanggap niya sa lahat ng kanyang mga pagsisikap. Iba naman si Mommy sa akin. Buhay pa noon sina lolo at lola.
May lungkot ang kanyang tinig habang sinasabi iyon. Bahala ka na anak. Hindi kita tututulan pero huwag ka naman sanang masyadong umasa. I'd hate to see you disappointed, anak. Hindi ako matutulad kay mommy. Nararamdaman kong magtatagumpay ako at pagsisikapan kong maabot yon. I'll make good. I promise. Sana nga'y hindi ka mabigo. Dahil una akong masasaktan kapag nagkataon. Lumapit siya sa ama at yumakap dito. Hindi ka masasaktan sa pagkakataong ito, Dad. Ipinapangako ko iyan sa'yo. Am I hearing you right? Nanlalaki ang mga mata ni Angel. Ewan ko, Angel, pero talagang na-overwhelm na ako na parang nai-intimidate na ng David na yon. As of now, wala akong choice kundi ang lagi na siyang makasama dahil nga siya ang magtuturo sa akin ng mga kantang ire-record ko. Palakad-lakad si Sarah sa living room ng unit ng kaibigan. Kung nasusungitan ka lang doon sa tao dahil nga sabi mo'y suplada siya at masungit, I don't see any reason kung bakit dapat kang kabahan. Hindi ako kabado. Hindi nito pinansin ang isinagot niya. But, if you find his charm to be so overwhelming, dalawa lang naman ang kauuwian niyan eh. Anitong hinawakan siya sa braso para iupo sa sofa. First, mahirapan ka at magdusa sa kada deny na attracted ka doon sa tao. Second, ma-inspire ka at lumigaya habang ine-enjoy mo ang paglalapit ng inyong landas. Pabiro nitong sabi. Puro ka naman biro eh. Pasimangot niyang sabi. Aba, sino ba ang nagbibiro? Angel, hindi mo kasi ako naiintindihan. Misteryoso ang pagkatao niya at hindi ko alam kung ano ang aasahan sa taong yun. Minsan masungit, minsan naman palakausap, minsan naman ay ayaw kumibo. And to think na katrabaho ko na siya ngayon, hindi ko na siya basta matatakasan. Bakit ba gusto mo siyang takasan? Sayawan mo na lang ang tugtog niya at wala kang magiging problema. Hahayaan ko rin bang halikan niya ako kung kailan niya gusto? Nanunulis ang kanyang nguso. Really? He is that fast? Ani Angel na nagatungan ng husto ang curiosity. Ngayon, alam ko na ang talagang dahilan ng ipinagkakaganyan mo. Ano? Kunot noong baling niya rito. You're falling for his charms? Hindi Tanggi ni Sarah sabay tayo. Mag-snack na nga lang tayo. Tuloy-tuloy na siya sa komedor. Masungit si David ng araw na iyon. Marami itong nakikitang mali sa tono at tiyempo ni Sarah habang pinag-aaralan nila ang isa pa nitong komposisyon. Hindi niya maunawaan ng lalaki kung bakit buong husay naman niyang sinusundan ang itinuturo nito ay madalas pa ring makakita ng mali. Hindi iilang beses na nasinghalan siya nito ng araw na iyon at gusto na niyang maiyak sa inis. I think we both need a break. Aniyang tumingin muna sa nakamasid na si Tito Marky bago nilingon ang kinatatayuan ni David. I don't have all the time in the world na paris mo at hindi tayo aawat hanggat hindi mo nakukuha ang piyesang ito. Mariin itong sagot. Okay lang sa akin kahit naabutin pa tayo na madaling araw bago ko matutunan ang piyesang ito. Iyon ay kung maipapangako mo na hindi ka bubulagta na lamang dyan at sukat kapag inatake ka sa puso nang dahil sa tinitimpi mong galit sa akin. Malumanay ngunit maanghang niyang hayag. Hindi nakaligtas sa kanyang paningin ang bahagyang pagkibit ng pisngi ni Tito Marky. Dahil sa pinipigil na pagtawa, kitang-kita naman niya ang panggangalit ng mga bagang ni David. Ilang saglit itong nanahimik bago walang lingon-likod na nilisa ng silid na iyon. Napamata na lamang si Sarah sa pintong nilabasan ng binata. Pagkway, bumaling siya sa trainer at sabay silang napabunghalit ng tawa. Pareho na nilang sapong kani-kanilang tiyan at hindi pa rin sila lumulubay. Nang sa pagpasok ni Luis ay naabutan sila sa ganoong ayos. What's so funny? Tanong nitong nangingiti sa kanilang hitsura. Eto kasing si Sarah, may itinatago palang kalokohan. Akalain mo ba namang nagawa niyang mag-walkout si David? Samantalang sa pagkakaalam ko'y ang talent ang nagwa-walkout sa kasungitan noon. At ikinuwento nito sa pamangkin na nangyari kani-kanina lamang. Naiiling naman si Luis matapos marinig ang sinabi ng tiyuhin. Okay lang kung nag-walk out nga lang siya ngayon at muli ring babalik. Ang masama lang ay kung mag-back out siya sa project na ito.
Hindi siya nakaimik sa tinura ng kanyang boss. Kapag nangyari ang sinasabi nito ay tiyak na ang katapusan ng hindi pa man nagsisimula niyang career. Liban na lang kung makakahanap ito ng ibang kompositor at papayag ito na magsimula na naman sila sa umpisa. Nasa gayon siyang pag-iisip nang muling bumukas ang pinto at sumungaw roon ang formal na anyo ni David. "Let's start where we left off." Walang kaemo-omisyong nitong sabi kay Sarah. Tumango naman siya at matapos nga nila ang piyesa nang hindi ito muling nagtataas ng boses sa kanya. "Maaga pa, pwede ko pang mapag-aralan ng isa pang komposisyon mo para mas madali na tayong makabuo bukas." Aniya, "No, let's call it a day. Baka mainit pa ang boyfriend mo sa paghihintay sa'yo kapag nagtagal pa tayo." Anitong ang paningin ay nakatuon sa piyesang nakasalang sa piano. Nagtaka si Sarah sa sinabi nito. Wala naman siyang boyfriend na maaaring mainip sa paghihintay sa kanya at lalong wala siyang natatandaan na may nabanggit siya rito o kahit sa 2 Villegas na may nobyo siya. Ngunit may isang taong madalas na mapagkamalang boyfriend niya, ang daddy niya. "Tito Marky," baling ng lalaki sa matandang Villegas. "Pakisabi na lang ho kay Luis na nasa Quezon City ako kung kailangan niya akong tawagan sa telepono." May kakatuwang lungkot na lumukob kay Sarah sa kabatirang hindi niya makikita sa kondominium ang lalaki. "Hayaan mo, David, at sasabihin ko sa kanya." Hindi na nga nagtagal pa roon ang composer at nagpatiuna ng umuwi sa kanila. Nilapitan naman siya ng matandang Villegas sa kanyang kinatatayuan. "Natutuwa ako sa iyo at nakakaya mong pagtiisan ng mga pangit na moods ni David. Patuloy mo sana siyang mapagpasensyahan, Sarah." "Pipilitin ko po, Tito Marky. Hanggang makakaya ko ay pagsusumikapan kong unawain ang mga sumpong niya. Kahit na nahihirapan akong intindihin kung bakit nagkakaganoon siya. Alam mo kasi, maraming frustration sa buhay si David. Kung minsan nga, naiisip kong dahil sa mga iyon kaya mas lalo siyang gumagaling sa paglikha ng awit." "Ano-ano naman pong frustrations?" "Bunso kasi siya sa kanila. At tulad ng mga kapatid niya ay inaasahan ng kanyang mga magulang na susunod rin siya sa yapak ng mga kapatid na pare-parehong mga doktor. Nagalit sa kanya mga magulang nito at pinili kasi niya mag-aral ng musika instead of medicine. Hindi man siya itinakwil, parang ganoon na rin ang nangyari dahil inalisan siya ng mana ng mga magulang. Pero napatunayan naman niya na kaya niya magtagumpay sa field na kanyang napili. Hindi po ba at ilang beses na rin siyang nagkamit ng karangalan sa larangan ng paglikha ng mga awit?" "Tama ka, Iha. Pero inilayo na ng husto ni David ang kanyang loob sa kanyang pamilya. Tumindi pa iyon pagkaraan ng isang trahedya." Napakunot noo si Sarah. Ano pong trahedya, Tito?" "Nasawi ang babaeng pinili niyang mapapangasawa sana ni David hanggang sakay sa kotseng minamaneho niya. Pinagbintangan siya na sinadya niya ang aksidenteng iyon para makaiwas na pakasalan ng babaeng iyon na anak ng kanilang kanegosyo." "Nagawa nila yun sa sarili nilang anak?" Di makapaniwalang tanong ng dalaga. "Oo, kahit pa nga nanganib din ang buhay ni David sa aksidenteng yun, sumailalim din siya sa critical na kalagayan makaraan ng car accident na iyon dahil grabe ang tinamo niyang pinsala sa ulo." "Kaya po ba may pilat siya sa santido?" "Tama ka. Hindi ko alam kung ano ang dahilan ni David at ayaw na niya mag-undergo ng plastic surgery para mawala ang markang iyon." Tama nga si Angel. Naisip ng dalaga makaraan ang pagsasalaysay ng matanda. May malalim na kirot na itinatago si David kaya ganoon ang ugali nito. Naibsa ng pagkainis niya para sa binata. Marahil, kung siya ang nasa kalagayan nito ay ganoon din ang kanyang magiging reaksyon o higit pa. Pero, paano po niya na-afford ang isang maranyang buhay kung ganoon ang relasyon niya sa kanyang mga magulang? Well, mabuti na nga lamang at hindi lang henyo si David sa paglikha ng awit. Mahusay rin siya sa pagnenegosyo. Malihim nga lang ang binatang iyon pero may palagay ako na mas mayaman pa siya ngayon sa kanyang mga magulang. Wala sa loob na nahaplos ni Sarah ang makintab na ibabaw ng piano. Kaya lang baliwala rin ang lahat ng kayamanan niya kung ganoon naman kalungkot ang kanyang buhay. Kani-kanya talagang kapalaran ng bawat tao, Iha. Pero anong malay natin? Baka malapit nang mapasa kay David ang kaligayahang matagal nang ipinagkakait sa kanya. May kakaiba sa ngiti at sulyap na ipinukol sa kanya si Tito Marky. Hindi na nga lang niya pinag-aksayahang isipin pa ang kahulugan niyon.
Sana nga po, tito. Naisatinig na lamang ni Sarah. Nagsiselos na ba si David? Sa pag-aakala nitong boyfriend ni Sarah ang lalaking nakita nito sa bahay ng dalaga? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.